Gumugulong na ang investigasyon ng Department of Labor and Employment sa 100 BPO companies na inirereklamo dahil sa puwersahan umanong pagpapapasok sa kanilang mga empleyado noong kasagsagan ng superbagyong Uwan. Yan po ang unang balita ni Von Aquino. Naglabas ng placard sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Maynila ang mga miyembro ng BPO Industry Employees Network o BIEN Philippines matapos nilang maghain ng reklamo laban sa ilang BPO companies na puwersahan anilang nagpapasok sa kanilang mga empleyado sa kabila ng pananalasa at epekto ng Super Typhoon Uwan noong weekend. 200 reports daw ang kanilang natanggap mula sa mga BPO employees sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tingin nila may mga posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Law at mga panuntunan ng DOLE kaugnay ng suspensyon ng trabaho at proteksyon sa mga manggagawa sa gitna ng masamang panahon. Meron din mga management level, sa supervisory level na hindi pinaabot dun sa mga workers yung options na yon. So napilitan sila na pumasok despite the fact na pwede pa lang mag-work from home arrangement or flexible arrangement. Ang DOLE, sinimula na raw ang kanilang investigasyon sa 100 BPO companies na inireklamo ng BIEN Philippines. Meron lang ginawang pagpapatawag, for example sa NCR, nagharap-harap pa sila. So meron na at hihintayin na lang namin kung ano mga subsequent na mga action o report na isasagit ng mga regional offices kung saan nandoon nakalocate yung mga nakalista sa letter ng BIEN. Tiniyak ni Secretary Bienvenido Laguesma na sineseryoso nila ang mga ganitong reklamo ng mga manggagawa dahil prioridad ang kanilang kaligtasan at proteksyon. Pero bibigyan din daw ng due process ang mga inirereklamong BPO companies. Ang gusto namin ma-resolve na issue dito yung pinipwersa ang workers to report for work kasi dapat hindi pinipwersa ang manggagawa. No? Hindi dapat na malagay sa panganib ang kanilang buhay, ang kanilang kaligtasan, at siyempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag mayroong mga kalamidad, gusto natin nababantayan o kapiling natin ang ating pamilya. Ayon sa DOLE, ang mga kumpanyang mapapatunayang lumabag sa Occupational Safety and Health Law maaring maharap sa pananagutang administratibo, criminal at civil kung nagdulot ng injury o sakit matapos ang puwersahang pagpapapasok sa empleyado. Sa isa namang pahayag tiniyak ng IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP na ang kanilang mga miyembrong kumpanya ay tumatalima sa DOLE regulations, circulars at labor advisories sa panahon ng kalamidad at iba pang extraordinary events. Binigyan din nila na ang kapakanan ng mga empleyado ay nananatiling nasa puso ng kanilang industriya. Wini-welcome umano nila ang inspeksyon ng DOLE at kinikilala ang regulatory authorities. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.